Good morning and happy Sabbath to everyone. Ayan, hindi po natin makakasama ang ating scheduled speaker, Sabbath school teacher for this morning. So, ako po muna magti-take over ng kanya pong role sa umagang ito. Nawa ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ano po? Sana sa buong isang linggo tayo po ay iningatan, tayo po ay pinanatiling malusog, yung mga nagkasakit ay pinagaling, praise God po. Napakarami natin pong pagpapasalamat sa ating Panginoon po, sa ating Panginoong Hesus at sa Ama natin sa langit. Maraming po tayong pagpapasalamat, kaya't ang ating pong mga pasasalamat na yan ay atin pong i-reserve para sa atin pong testimonials mamaya pagkatapos po ng ating Sabbath School lesson. So sa umaga pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong Sabbath School program at awit po tayo ng ating pong opening song, Rejoicing Pure in Heart. Awitin po natin ito ng may kagalakan. Talaga pong nagre-rejoice. Ano po? So, sa mga kasama natin dito sa Zoom, welcome. At sa mga kasama natin sa Facebook Live, welcome po and happy Sabbath. Welcome sa ating pong Sabbath School program sa umagang ito. Let's all sing Rejoice Ye Pure and in Heart. Sa pagkakataon pong ito, nais kong muling alamin kung nandito na po ba sa Zoom si Sister Faith Ortega. Kung wala pa rin po, nais ko pong hilingan si Sister Angela Buko para po pangunahan ang ating pong opening prayer.
Kayo pong lahat ay bumukod para po sa ating panalangin. Manayang banal, Diyos makatunan sa lahat, na kami po ay nagkapasalamat sa araw ng Sabat na ito. Sa mga Panginoon na inyong pinagkaloob sa amin, na kami po ay inyong pinagtipon-tipon upang patuloy po kami magpuri at magsamba sa inyong pangalan. At Ama, sa Diyos, sa aming pagsimula po ng ating Sabat, nawa po kayo po ang manguna sa amin. Buksan ang aming mga puso at isipan upang sa po ay aming po na maunawaan ang aming mapapakinggang mensahe sa araw na ito. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at patawarin niyo po kami kung saan kami nasa puwan ng mga kakasala sa Panginoon. Maraming salamat, Sister Angela. At ngayon naman po, mga kapatid, bago po natin matunghayan ang atin pong lesson review sa umagang ito, tayo po ay makakarinig ng isang tanging bilang na ihahandog sa Panginoon ng ating pong kapatid na si Sister Ferlyn Mendiola.
Thank you so much sa napakagandang awitin ni Sister Ferl. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay magre-review ng ating pong Sabbath School lesson. Nasa quarter 2 na po tayo and lesson 8. Ito pa rin po ay mula sa aklat ng Philippians. So, tawagin ko po sa ating spotlight ang ating pong Sabbath School teacher para sa umagang ito, Sister Jermaine Marie Messina. So, ayan. Good morning, Sister Jermaine. Pakitaas-taas ang iyong camera. Adjust. Ayan. Medyo adjust mo siya. Ayan, wala siyang lights. Lightning flash. Ayan. Okay, so take it away, Sister Jermaine. Yan, good morning po sa lahat at happy Sabbath po. I-share ko lang po ang aking screen. Yan, sa muli po ay magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating Sabbath School program. So, sa umaga pong ito ay magkakaroon po tayo ng Sabbath School Lesson Review based po sa Philippians 2 verses 16-30 na meron pong pamagat na faithful servant. So sa mga verses po na ito ay bukod po kay Paul ay makikilala po natin ang mga tapat na lingkod na sina Timothy at Epaphroditus. At makikita rin po natin dito kung paano tinawagan ng Diyos ang kanyang bayan o tayo na kanyang bayan na maging liwanag sa madilim nating sanlibutan sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba, pagkakaisa, pagsasakripisyo at paglilingkod ng tapat para po sa ating Panginoon. Holding forth the word of life. So sabi po dito sa Philippians 2 verses 14-16, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. So dito po ay sinimulan po ni Apostol Pablo sa pamamagitan po ng pagpapaalala sa atin na tayo po ay maging kakaiba dito sa sanlibutan. So sa paano po bang paraan ay dahil ano po ba yung usually o normally na ginagawa ng mga tao. So ang mga tao ay usually nagrereklamo, hindi makontento sa mga bagay o nangyayari sa kanilang buhay, mahilig makipagtalo, nagpapataasan, puro sarili yung iniisip. So kaysa po daw gayahin natin ang mga ito, tayo po na mga mananampalataya ay dapat na ma-reflect po sa atin ang ugali ni Kristo. Di ba po gaya sa napag-aralan natin kagabi na si Kristo ay mahinahon, malumanay, maamo, at masayahin. So para po tayo ay maging blameless and harmless at without rebuke, kinakailangan ay gawin po natin ang lahat ng bagay nang walang pagrereklamo at pagtatalo. At sabi pa po dyan, holding forth the word of life. So ibalita daw po natin yung mensahe na nagbibigay ng buhay. So ibig pong sabihin, dapat ay nakikita ng mga tao yung ebanghelyo hindi lang po sa preaching natin kundi dapat din po sa ating mga
pag-uugali, sa ating pong mga attitudes, sa ating pong behavior, sa ating pong pananalita, sa ating pong mga asal, at gayon din po sa ating countenance o sa ating mukha. So ito po yung mga bagay na dapat tayo ng mga lingkod ng Diyos ay makitaan para tayo po ay maging liwanag sa sanlibutan. Unity among believers. Sabi po sa John 17:21 and 23, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. So alam naman po natin na before ipako ang ating Panginoong Hesukristo ay nanalangin siya na magkaisa ang kanyang mga tagasunod. Dahil alam po niya na magiging powerful witness po tayo sa sanlibutan kapag nagkaroon po tayo ng pagkakaisa. Pero kung tayo naman po ay puro na lang pagtatalo, pagkakampi-kampi, tapos merong mga kanya-kanyang daan at ang nangyayari po ay humihina po yung influence o yung power ng ating mensahe. At possible pa na i-reject nila o hindi po nila paniwalaan yung ebanghelyo na binabalita natin dahil ang nakikita naman sa atin ay puro na lang pride, puro na lang selfishness, bitterness, sa halip na yung pag-ibig ng ating Panginoon yung makita po sa atin. So wala tayong unity kaya wala pong power yung gospel lang na iminabahagi natin sa mga tao. Kaya ipanalangin po natin ang pagkakaisa natin ng mga mananampalataya at pagkakaisa po na hindi po yung kumbaga sa pilitan, hindi ipinipilit ano po. Kumbaga unity sa pag-ibig, sa katotohanan at sa purpose dahil ito po yung patunay na may Kristo na ipinadala po ang ating Diyos Ama. Joyful sacrifice, Philippians 2 verse 17. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. So ito pong Philippians ay sinulat po ni Paul habang siya po ay bilanggo sa Rome. At wala pong kasiguraduhan kung gaano pa magtatagal yung kanyang buhay. Pero sa halip po na siya ay matakot o mag-self-pity at isipin na lang niya yung sarili niyang pinagdadaanan, siya po ay naging masaya o nagalak na yung mga believers po doon ay lumalago sa kanilang pananampalataya. So dito po makikita natin na talagang dedicated si Paul para sa kaligtasan ng mga kaluluwa at handa po siyang ialay o ihandog yung kanyang buhay para sa ating Panginoon, para po sa kanyang gawain. So meron talaga siyang true missionary spirit kasi willing siyang isacrifice yung kanyang sarili, pati yung kanyang sariling comfort para sa ibang tao. Sabi nga po na true Christian service is motivated by love and not selfishness. Next po ay Timothy's faithfulness. Sabi po dito sa Philippians 2:20 to 22, for I have no man like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's. But ye know the proof of him, that as a son with the Father he hath served with me in the gospel. So pagkatapos po na ibahagi ni Paul yung patungkol sa pagsasakripisyo, dito naman po ay ipinakilala niya si Timothy bilang isang tapat at mapagkakatiwalaang manggagawa na talaga naman pong pinapahalagahan ni Paul at tinuturing na naiiba sa lahat dahil po sa malasakit ni Timothy sa kapakanan ng mga believers. At sabi nga po dyan sa verse 21 na, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. So ang inaatupag daw po ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. So ibig pong sabihin na si Timothy ay hindi po ganito. Hindi niya inuuna o iniintindi yung sarili niyang interes. Meron talaga po siyang malasakit o kumbaga ang inaatupag niya talaga ay yung
gawain ng ating Panginoon, yung kapakanan ng ibang tao. So naglilingkod po siya at nagsasakripisyo para sa iba at hindi siya makikitaan ng pagkamakasarili. At sabi pa dyan ni Paul na kasamahan niya ito sa pangangaral at tinutulungan siya tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kung makikita po natin na hindi natin kinakailangan na maging sobrang talented o magkaroon tayo ng mataas na posisyon. Ang kinakailangan po natin ay magkaroon tayo ng sincerity. Magkaroon po tayo ng faithfulness o katapatan at malasakit para sa mga kaluluwa. At kinakailangan po na gaya ni Timothy, maging dependable po tayo o maging reliable tayo kung saan maaasahan tayo mula po sa pinakamaliliit na gawain at willing tayong maglingkod at magsakripisyo para po sa kapakanan ng ibang tao. Waiting on God's will. Philippians 2:23-24. Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with him. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. So dito po ay gustong ipadala agad ni Paul si Timothy sa Philippi para malaman po niya yung kalagayan ng mga kapatiran doon. Pero hindi niya agad na ipadala si Timoteo dahil hindi pa niya alam yung magiging resulta ng kanyang paglilitis. Dahil di ba nga po siya ay nakakulong at hindi niya pa alam if mamamatay na ba siya o mananatili ba siyang nakakulong o siya ba ay papalayain. Kaya nanatili muna doon si Timoteo para maging katulong o katuwang ni Pablo. At sabi nga niya dyan na, subalit ako yung maasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. So, but I trust in the Lord. So, kahit na wala pong kasiguraduhan yung kahihinatnan ni Paul, ay patuloy po yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon. At makikita natin na kahit po yung mga tapat na lingkod ay hindi po nila alam yung mangyayari sa hinaharap, pero patuloy at patuloy pa rin po silang nagtitiwala sa leading ng Diyos at naglilingkod ng tapat. So, kaya anuman po yung mangyari, mahalaga po na matutunan nating magkaroon po tayo ng patience at dependence sa timing ng Diyos dahil mas alam po niya yung mas makakabuti para sa bawat isa sa atin. Epaphroditus. So, dito naman po tayo sa isa pang tapat na lingkod. Sabi po dito sa Philippians 2:25, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants. So, ito po si Epaphroditus ay ipinadala ng Philippian Church para makatulong kay Paul sa kanya sa kulungan. At inilarawan po siya ni Paul bilang kapatid, bilang kapwa manggagawa at kapwa kawal. At sabi po dito sa Philippians 4:18, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. So basahin ko po sa Tagalog. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So makikita po natin dito yung pagmamahal at suporta nila sa gawain ng Diyos. So pinakita nila yung suporta nila sa ministry ni Pablo. At yung kanila pong tulong ay naging mabangong handog at naging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa ating Panginoon. So dito po ay tinuturuan tayo o tinuturo po sa atin na ang pagsuporta po sa gawain ng ating Panginoon. Kinakailangan na magbigay tayo ng suporta, ito man po ay through encouragement or pagbibigay po ng anumang mga kaloob o kaya naman assistance o pagseserbisyo in any way. So ito po ay malaking tulong at kalugod-lugod sa mata ng langit. Sacrificial service.
Philippians 2:27 and 30, for indeed he was sick nigh unto death, because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life. So habang tinutulungan po pala ni Epaphroditus si Paul sa kulungan, siya po pala ay nagkaroon ng malubhang sakit at muntik ng mamatay. Na siya naman pong pinuri ni Paul dahil handa siyang isugal ang kanyang buhay para sa gawain ng Panginoon. At ito po ay paalala muli sa atin na ang paglilingkod po sa gawain ng ating Panginoon ay may kaakibat na pagsasakripisyo. Kaya kailangan po na handa tayong magtiis para po sa Kanya, para po sa Kanyang ebanghelyo. Kasi, di ba po minsan o madalas pala, kinakailangan talaga natin ng pagtitiis. Kinakailangan nating dumaan sa hirap at pagsasakripisyo ng ating mga sarili. Sabi nga po, di ba, self-denial and self-sacrifice. At ganito man po yung kinakailangan nating pagdaanan, tandaan pa rin po natin na mahalaga po sa langit yung bawat sakripisyong ginagawa natin para po sa ating Panginoon at para rin po sa mga kaluluwa. Christian generosity. Sabi po dito, but I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So patuloy na ipinakita po ng iglesia sa Filipos yung kanilang pagmamahal at malasakit kay Pablo. At siya po ay kanilang tinulungan financially at spiritually sa tuwing mayroon po silang pagkakataon. At kahit po hindi nila siya laging matulungan ng personal, yung malasakit pa rin po nila kay Pablo ay nananatili pa rin. So ito po ay paalala din po sa atin na ang gawain po ng Panginoon ay isa po itong pagtutulungan. Ano po? At kahit hindi po tayo nangangaral sa harap ng maraming tao, maaari pa rin po tayong makibahagi sa kanyang gawain sa pamamagitan po ng pagbibigay, pagpapalakas po ng loob, at gayon din naman ng praktikal na pagtulong sa atin pong mga manggagawa. So mas lalago po at mas susulong po ang gawain ng ating Panginoon kapag tayo po ay nagtutulungan. Christ our example. Sabi po sa Philippians 2 verses 3 at 5, in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, habang pinag-aaralan po natin ang buhay nila Pablo, nila Timothy at ni Epaphroditus, makikita po natin na lahat sila ay nagpakita po ng ugali ng ating Panginoong Hesukristo, which is yung kababaang ng loob, yung pagtanggi sa sarili, at lalo na yung pagsasakripisyo. At yung sentro ng Philippians chapter 2 ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. At nakita naman natin na sinunod po ng mga tapat na lingkod na ito yung halimbawa po ng ating Panginoon. So nagsisimula po yung tunay na paglilingkod kapag hinahayaan po nating baguhin ng ating Panginoon yung ating pong mga puso at isipan. Kasi 'di ba po tinuturo dito sa sanlibutan na dapat itaas natin yung ating sarili o unahin natin palagi yung ating sarili. Pero ang Panginoon, tinuturo niya na magkaroon tayo ng kababaang loob at maglingkod at magkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa. So sa ating pong pagtatapos, sabi po dito sa Philippians 2 verse 15, shine as lights in the world. At sa Philippians 1:21 naman po ay for me to live is Christ. So, tayo po ay inaanyayahan ng Diyos na magliwanag o magningning sa madilim nating mundo sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng kababaang loob, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng pagkakaisa, ng katapatan at pagsasakripisyo. Maaring hindi po tayong lahat ay apostol katulad na lamang po ni Pablo, pero bawat isa po sa atin ay maaaring magpakita ng pag-ibig ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya tanungin po natin ang ating
mga sarili. What kind of servant am I becoming? Am I living for myself or for Christ? So ano po bang klaseng lingkod tayo? Tayo po ba ay nabubuhay para sa sarili lamang natin o para kay Kristo? Kapag po ba tinignan ng mga tao yung buhay natin, mas nakikita ba nila yung ating sarili o mas nakikita po nila ang ating Panginoong Jesus? So nawa po ay maging dalangin po natin palagi sa Panginoon na tulungan niya tayong maging liwanag sa araw-araw po nating pamumuhay at tulungan tayong mabuhay hindi po para sa ating sarili, kundi para po sa Kanya. So dito po nagtatapos ang Sabbath School Lesson Review sa umagang ito. Marami pong salamat sa pakakinig at muli po Happy Sabbath sa ating lahat. Ayan po ang ating Sabbath School Review. Maraming salamat kay Sister Jermaine. So ngayon naman po ay dadako na tayo sa atin pong audience participation. Ayan. So pagkakataon pong ito, pwede po tayong mag-share ng ating pong meaningful thoughts tungkol po sa ating leksyon. Ganon din naman, pwede rin tayong magbahagi ng ating mga patotoo at pasasalamat sa nagdaang isang linggo. So ngayon po ay binubuksan ko po ang ating virtual stage sa atin pong second part ng ating programa. So marami po tayong kasama dito sa Zoom. And kayo pong lahat ay welcome na magbigay ng inyo pong mga insights tungkol po sa ating lesson. At ganun din po kung kayo ay nais na magpahayag ng inyo pong mga pasasalamat at mga patotoo para sa ikakaluwalhati po ng ating Diyos at ng ating Panginoong Jesus. Go ahead po mga kapatid. Good morning, it's Brother Rob here. We've sort of deviated a little bit from the lesson today, except for the reference verses. But if I can go back to the lesson, and this is sort of a bit of a summary. The epistle illustrates Paul in maturity of faith as his experience, as his experience, and also the working of the Holy Spirit in his life. He recognized the real needs of the church. So if we look at the New Testament, he has traveled in different regions of Macedonia and this area of the Philippians or Philippi. He sees restlessness and bickering and disunity amongst the church members, and encourage them to each have humility like the mind of Christ, and a self-sacrificing love for each other, to bring their characters in line with the Spirit's working. There's also a good point or a reference here that so there's a reference to Epaphroditus. So Epaphroditus was his his worker that transferred the support offerings or the money given to Paul in this mission service, and so he praises Epaphroditus in his faithfulness in giving humble service
to both Paul's needs, in other words, transferring back and forward between this church in Philippians and also to Paul in Rome. And we know the wider story that Epaphroditus was sick or was quite ill in Rome, attending to Paul's needs. And Paul praises him for his determination to stay by and give service to both himself and to the church back at Philippians or Philippi. Paul's anxiety is not for himself, but for the brethren in Philippi, for the growing of the church, for their unity. And Paul shows devotion first to others' needs and God's work in preference to his own direct needs. He even suggests that he is willing to be offered as a sacrifice if this is God's will for his life. And so one of the main points of the lesson is that he recommends to the Church of Philippi the holding forth the word of life. And I think the main concept behind this is to be established in God's word, to be faithful Christians, and to suffer persecution, to be humble in serving each other's needs, not just not their own, not the bickering and the reasons for dissension, but the unity of each other's needs. This is my preliminary summary. Thank you. God bless. Thank you so much, Brother Rob. Yes, you are correct. This is a good example that the disciples back in those days, an example for God's workmen in our day, that those younger workers are ministering to the needs of the older workers. So anyone else pa who would like to give their insights or share their testimonies and thanks for the Lord? Ayan. Habang nag-iisip po, in behalf of Sister Trisha, from our family din po, mula sa aming angkan, maraming salamat sa mga nagdasal para sa kanya pong immediate na paggaling. Praise God po sapagkat natupok natupok lahat ng mga malaria parasites, so nawala na po. Naging negative na po ang kanyang test, and sa second day pa lang niya sa hospital na nag-negative na siya sa parasite. So yung malaria po kasi pala ay parasite siya. So may iba't iba siyang klase ng type ng parasite, and thankfully although Sister Trisha got the severest, the most severe one, P. falciparum. So, sabi ng doctor, if she was late for the treatment, she could have died like 1 week lang and she could be gone. But God is so gracious. Jesus was there to help her and healed her. So maraming salamat sa paggabay at sa lahat ng mga nanalangin at mga nagbigay po ng financial assistance. Maraming salamat po. And she's now into the road to recovery. So magpapalakas na lang po siya. And meron pa po siyang mga
mga schedule, may appointments pa po siya sa doctor, yung aftercare po na magkatapos siyang ma-treat ng 3 days sa hospital, should have to go back pa for a few more check-ups para po sa mas masiguradong kagalingan. So, yun po, in behalf of Sister Trisha, so Sister Trisha, magpagaling ka pa lalo and keep your faith. And also we pray for your mom's health and strength. Yan. So, sino pa po? Pwedeng magbigay ng kanila pong testimony. Baka meron pong na-aksidente dyan. Merong nagkaroon mga mishaps at gustong magpasalamat sa pag-iingat ng Panginoon. Anyone po? Ang ating pong mga pasasalamat at pagbibigay ng ating pong mga patotoo ay isang uri po ng pagpupuri sa ating pong Diyos at sa Panginoong Yesus. Kaya huwag po kayong mag-atubili na magbahagi po ng inyong mga patotoo sapagkat fellowship. ikakalakas po ito ng ating mga kapatiran. Go ahead, Brother Harry. You have something to share and to thank the Lord. Sige. Hello, happy Sabbath mga kapatid. Hello, happy Sabbath. Go ahead. Happy Sabbath. Pinapasalamatan ko ang Panginoon kasi sa araw-araw na pag-iingat at hindi siya nagpapabayang paragi para tayo ingatan. Bagaman marami tayong mga pagkukulang, ay lagi siyang nandyan. Hindi niya i-consider kung ano man yung karumihan na mayroon tayo, kundi dahil sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, sa pananalangin natin sa araw-araw, ay lagi niya tayong iniingatan. Katulad kahapon, ako ay nagta-travel papunta sa isang lugar, siguro mga 1 hour and a half yan, makarating ako doon. Sa simula pa lang ng biyahe ko, parang relax na ako maigi kasi okay naman ako. Medyo parang relax talaga, wala akong iniisip na kung ano, hanggang sa makarating ako sa highway. Yung highway kasi na dinadaanan ko ay 2 lane. Yung sa center lane, sa left side is mabibilis talaga. Since motor lang yung dala ko, ay nandito ako sa right lane. So, para iwas sa disgrasya. At mabibilis yung nasa left. Ako ay nasa right ako eh. Ang nangyari, napapansin ko talagang mabibilis yung mga sasakyan sa kaliwa. Pero mayroon palang isang motor na nagkaroon ng problema yung sasakyan niya, yung motor niya, na automatic nag-brake yung kanyang motor. So, hindi naman niya, nag-malfunction yung brake ng motor niya. So, napilitan siya ngayon ikabig yung motor niya sa kanan, sa lugar ko. Kasi mababangga siya ng mga nasa likuran niya na mabibilis. So, mabilis din naman ako, nasa right lane ako, pero split seconds lang kasi bigla niyang kinabig sa kanan at the same time, napadating ako sa kanan din. So, malaki yung motor niya, maliit yung motor ko. At tapos dalawa pa sila, so mabigat na yung motor niya, tapos dalawa pa ang sakay, so mas mabigat. Ay ako maliit lang yung motor ko. Kaya ako yung narugado, ako yung tumalsik dahil pagbangga ko sa kanila, ako yung napalayo. Buti na lang, wala din naman nasa likuran namin. 2 lang kami ng vehicle.
wala din namang nasa likuran namin. So, hindi kami nabangga nung nasa likod. So, ang pinasasalamatan ko is yung pag-iingat ng Panginoon. Niligtas niya ako sa tiyak na kapahamakan kasi mabibilis yung mga sasakyan doon. So, yon, salamat na maraming sa Panginoon. So, lagi nating tandaan na pag-aalis tayo sa ating mga tahanan, papunta tayo sa ating mga gawain, mga trabaho, ay huwag nating kalilimutan na tayo ay manalangin sa pag-iingat niya. So, yun ang lubos kong pinasalamat ngayon. Actually, dahil sa takot ko sa pagmumotor, ibinigay ko yung manobela. Pagdating ko doon sa kaibigan ko na kasama ko sa trabaho, sabi ko, ikaw nang magmotor. Kasi parang nagka-phobia na ako. So, siya ang nag-drive ng motor. Pagdating naman namin sa Paracali, ay nagkamali na naman siya. Mukhang siya na naman ang nagkamali. Muntik na naman kaming mabangga ng mabilis na auto. Sabi ko, mag-ingat-ingat na tayo kasi parang may ano tayo ngayon, may problema sa pagmumotor. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Lagi niya kaming iniingatan hanggang sa makauwi ako dito sa bahay na ligtas. Maraming salamat sa biyaya ng Panginoon at happy Sabbath sa inyo mga kapatid. Yun lang po. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagliligtas. Amen. Praise God and praise the Lord Jesus for keeping you safe, Brother Harry. Kasi yung lugar na yan, naalala ko, dyan din namatay yung aming pamangkin. Yung pinsan ni Trisha. Sa pagmumotor din. So, ingat-ingat lang po. Anyone po? Meron pa rin po ba tayong mga kasama dito? So, marami po tayong kasama dito sa Zoom. So, you are welcome. Kasama po natin ang buong Tumpa Church. Kasama natin ang mga kapatid natin mula sa Pangasinan ng Flores family. Kasama natin ang Mata family from Antipolo. Kasama natin ang family ni Brother Osborne, I believe. Family sila. Hindi lang si Brother Osborne mula sa Abra. Anyone else po who would like to share their testimony and to thank the Lord for His goodness? Go ahead po mga kapatid. Kasama din natin dito si Brother Ben from Mountain Province. Hindi ko lang alam nasa Mountain Province siya. I think he's in Baguio. Tama ba? So go ahead po mga kapatid. So wala bang magpapasalamat sa mga taga-Albay dyan na wala sa inyong nagkahika sa nagdaang pagsabog ng ngayong volcano. Walang natabunan ng mga lava. Si Brother Ben. Yes, Ben. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi maganda yung pagtatrabaho ko dito at ginagabayan na ako lagi. At ganoon din po yung kapatid ko, mga magulang ko. At sa ating lahat. So, stay safe. Yan lang. Thank you. Si Brother Ben ay isang mechanic. Yan. So, thank you, Brother Ben. Praise God for keeping you safe also. And Sister Katie has something to share. Go ahead. Yan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi all throughout, kasi third year ako, incoming fourth year. And sa program kasi namin, dalawa yung aming research or thesis. So, nung first sem, may thesis kami and nakapasa naman kami doon. And sa aming feasibility study ngayon, ay nag-final defense kami noong Monday. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pasado na kami doon. Kaunting revisions na lang and then magpapa-hard back. So, yan lang.
Praise God. Salamat kay Jesus kasi tinulungan kayo, binigyan kayo ng knowledge and strength, no? Physical strength sa mga ganyang mga gawain sa paaralan kasi nakaka-drain yan ng ano, nakaka-drain ng energy, ng brain powers at saka ng physical strength. Okay, tinatawagan daw si Sister Sam. Parang po nandito si Sam, pero ano po, nandito po ako. Andun daw si Sam. Okay, go ahead, Sam. Magandang umaga po sa ating lahat. Medyo biglang nagsama yung pakiramdam ko. Pero magpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon kasi sa napakagandang news na nakuha ko kaninang umaga na nakapasa po ako sa school na gusto kong pasukan, na nakapasa sa entrance exam. So, ayun, napaka-malaking blessing na yon para sa akin kasi malaking burden na din po yun na natanggal sa balikat ng parents ko na hindi na mag-worry financially na sobra-sobra. Pero ayun nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon doon sa blessing na natanggap ko nga po kanina and sa buong week na aking naranasan na wala naman pong nangyari talaga na nakakasama or something ganon. And na-enjoy ko din naman po yung time ko bilang nag-work immersion po kasi ako ngayon for school para makagraduate na din. So ilang kembot na lang mag-graduate na din ako sa taong ito. And yun nga po, napaka-grateful ko sa Diyos dahil mabait naman yung mga tao na nasa aking naka-work and napaka-understanding po nila. And ayun nga po, once again, magbibigay talaga po ako ng thank you sa Diyos for the whole week and sa mga nangyayari sa aking buhay ngayon. So, Yan. wait lang. And yung ano din daw pala po, yung sa missionary sa mga bata na naasikaso, hindi na hina-handle ko ngayon. So, sana maging ano din sila, ma-encourage din sila na maging missionary and mas mapalapit po sa Panginoon. And yung sa ano nga po pala, dahil dito sa blessing yung sa school na nakapasa nga po ako sa school, sana isang maging malaking blessing din dito sa Panginoon para mas ma-open pa po yung children's missionary. So, gagamitin ko po yung aking strand or track para po mas ma-open pa po or para mas ay nga po ma-tackle or ma-target po yung mga parts na hindi pa natatakal ng ministry natin. So, yun lang po. Purihin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesus, no? So, sana all nakakapasa sa sa Bicol University. Okay, so nag-turn on ng microphone sina Brother Osborne. Nakita ko sila sa video. Go ahead po mula sa Abra. Pakinggan po natin ang kanila pong testimony from Abra. So, happy Sabbath po sa ating lahat. We are grateful also na nagtapos na ang dalawang anak namin, si Bon and Renzel. And mag-review na naman sila for their board exam. And napakadami pong gusto kong ipagpasalamat dahil napakadaming mga taong na-meet ko nung graduation nila na lalo na kay Bon na nagsasabing, yung mga parents ng mga friends niya na nagsasabing they love Bon dahil si Bon nung
nag-duty siya. Palagi siyang pumupunta sa mga bahay-bahay ng mga friends niya. And then doon, lahat ng mga parents na pinuntahan niya and then naging malapit sa kanya, pinuntahan kami ng mister ko and then talagang sinabi nila sa amin na napamahal sila kay Bon. So, ang ano ko lang doon, pinagpapasalamatan ko talaga, thank you Lord, na naging blessing din sila sa iba. And meron pa akong mga na-meet na mga friends din niya na sobra-sobra talaga ang pagmamahal nila sa amin. First time lang namin na na-meet sila. Meron pang isang friend niya na separate ang parents niya. And nakita ko talaga na sabi ni Bon sa akin, Mama, ang friend ko na to, Baptist daw siya. And Fishers of Man daw ang parang organization nila. Fishers of Man. Ito ang nagbibigay ng spiritual strength sa amin, Ma. Na sabi ni Bon, kahit na ganyan ang pamilya niya is nasa kanya ang strength ng Panginoon. So, sabi ko nga kay Bon na pagpatuloy lang na maging mapagmahal, papakita siya, maging light siya sa lahat kasi doon natin nakikita ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. And then kay Renzel naman, pumunta din dito after ng graduation, pumunta din yung friend niya dito sa Abra. Parang siguro dahil nakikita rin niya kay Renzel, nakatulong din siguro yung mga binibigay niyong schedule ng devotional kay Renzel. Doon siguro napansin ng friend niya na merong pananampalataya si Renzel, ang family namin sa Panginoon. Kaya na-amaze siguro pumunta dito as nakipag-sharing. Sila ni Mr. ang nag-sharing, nagtanong-tanong, and we are very much grateful na at least man lang meron tayong nababahagian ng salita ng Panginoon. So, praise God sa lahat ng mga blessings. Napakadami po. So, kung nagpre-pray na nga kami during worship, parang wala ka nang masabi talaga sa Panginoon, wala ka nang hihilingin pa. Kaninang umaga nung nag-worship kami, wala na akong masabi kay Lord. Sabi ko na lang, thank you Lord. Thank you for all the blessings. So, yun lang po. Happy Sabbath sa ating lahat. Yan, maraming salamat, Sister Frenzy. Tunay nga po talaga na kapag ginamit po natin o nagpagamit po tayo sa Espiritu ng Diyos na maibahagi natin sa pamamagitan ng ating buhay, tapos magawa natin yung mga gawa ng ating Panginoong Jesus. Makikita po sa atin ang liwanag and maa-attract po yung mga tao na alamin din nila po kung ano yung ating pananampalataya. So praise God and congratulations sa inyo pong dalawang mga binata na nagtapos sa kanila pong kurso. So nawa ay magpatuloy kayo na maging light
sa sanlibutan ito at makapag-akay ng kaluluwa sa paanan ni Jesus. So ngayon po, meron pa po tayong oras, kaya tinihimo ko po ang ating mga kasama dito sa Zoom na magbahagi po ng kanila pong mga patotoo at pasasalamat para sa ating Diyos. Anyone else po? Ako na lang magdagdagan ko yung sinabi ni Okay, go ahead, Brother Osborne. Okay. Kasi napansin ko rin talaga nung graduation niya, yung mga kaibigan ng mga anak namin. First time kami makita pero parang tatay yung nila, pagsalubong nila sa amin, pag-embrace nila sa amin. Tapos yung nakwento ni Mrs. na isa na bumisita sa amin, sabi niya, Uncle, pumunta ako dito kasi gusto kong malaman yung makapakinggan yung version nyo sa pananampalataya. Nagkataon naman na so meeting natin na kami yung in charge. So nakinig na siya doon sa lesson natin, saka doon sa buong araw na yun. And afterwards, sa hapon, madami siyang tanong na. So yun, nag-share kami ng hapon. And nakikita ko yung niya, yung parang na-amaze ba siya. Na-amaze na mapakinggan yung mga doktrina na hindi pa niya napapakinggan. Pero sa Roman Catholic sila. Ayun, sumatalik na kaibigan ng anak ko. And doon naman sa classmate ni Bon na isa, pumunta sila dati noon dito sa amin nung namatay yung lola ni Bon. And then, nung nag-worship sila ng hapon, wala ako noon. Tapos pumunta sila sa interment. Nag-worship naman kami doon. Iyak daw siya ng iyak. Kasi siya, bigla na lang siyang nag-open. Inopen na niya yung kwento ng family niya. Yung nasa abroad yung nanay niya, pero may pamilya ng iba yung tatay niya. Tapos, tumira siya sa lola. Yung kapatid naman niya lalaki tumira sa tatay. Tapos nakwento niya na hindi na nila mahanap yung parang nalulung ata sa drugs yung kapatid niya, and then nawarningan ata ng natin government na itigil mga pulis natin. Pero bigla na lang nawala, and suspect po namin is baka na-salvage na, parang kasi sa San Fernando kasi uso yung ganun, pag di nadisiplinahan ng mga nawarningan ka, isa, dalawang beses, hindi ka nakinig, sinasalvage ata. Kaya maraming nawawala ng mga bata doon, mga binata doon sa lugar na yon. And then, yun, no, na-open niya yung kwento, iyak siya ng iyak kasi kaya pala ganito si Bon, sabi niya. Daw, kasi ganito pala yung family, and we expected na ganito yung mga family kasi yun nga, parang nire-reflect ka talaga ng this is not to boast, pero bigla lang kaming natuwa ni Mrs. na minsan kasi nakakairita, minsan yung mga anak namin may nagpo-post sila na minsan ng mga worldly, ganun. Pero sa mga napapakinggan namin na feedback sa mga ibang tao, nakikita namin din na may growth sa kanila, and wala nang mas masaya kundi parents talaga na magkaroon ka ng mga anak na ganun ba. So mahabang kwento to, pero iputulin ko na para for the rest baka may i-share sila. Thank you. Yan. So, totoo nga po talaga, no? The love of Jesus. No, na kapag ibinahagi natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, they will be drawn. Diba? Sila na mismo yung lalapit, sila yung mag-inquire. Ano po, para malaman kung ano po talaga yung ating pong pananampalatayang pinanghahawakan. So, thank you po, Brother Osborne. Ano pa po, sino pa po ang ating mga kasama dito sa Zoom na nais na magbigay po ng kanilang patotoo at pasasalamat?
Sister Nori, if I can just Yes. add a couple of comments on the lesson, and I wanted to cover a couple of the questions, if I may, from the number one. So number one, the question is about murmurings and disputings. What will they be and do? So Philippians 2:14 and 15 says, "Do all things without murmurings and disputings, that they may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights to the world." And question 2 is, what will they hold forth? Holding forth the word of life. So the word of life is this witness of the Christian faith. And so the inference is that, and we go to question 3, what happens when we have contentions, murmurings, and disputings, hindering the witness of the gospel and obscuring the word of life before the world? So the answer is that these things take away from our witness. So question 4 says, what did Christ say would be the result of the unity of his disciples? And we go, the reference is John 17:21-23, which is the famous text of Jesus, or reference, testimony of Jesus on unity. And it's a little bit long, but it's important what it says, and it is question 4. So if I can just cover that, it says that they all may be one. It's talking about the church. As thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So the world may believe. Is the purpose behind it. And verse 23 says, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, in unity, that the world may know that thou hast sent me and hast loved them. So, and as thou hast loved me. And so the emphasis, if you look at that, is that they may know that thou hast sent me, Jesus, and also that thou hast loved them. It's an illustration, this unity is an illustration of the fact that the Father has loved the Son, and the Son has loved the world. And also, this is to be a witness, as a symbol of the love that God has. So this unity is so essential in our witness. So that's my point, that the contentions and disputings, and also unity, we need to ask ourselves, as one true God people, that our message doesn't take away from the gospel of Jesus and the love that he is sharing to the world. So those who get into disputes or get into arguments about doctrine, to some extent are taking away from this shining light that comes from representing Christ to the world, and the unity that is a philosophy that that we are one with God. We're not
broken and disunited. We are not in dispute with each other. We are united in faith in each other and in love for what God and the Son has done for us and plans to do in us. And this is my point. Thank you. Thank you so much, Brother Rob. That is a very good point. The unity, when we talk about unity, it is the kind of unity of the Father and the Son. And that if we would be able to reflect it amongst us, then it could be a great light to the world that we are indeed one with Christ ourselves, right? So thank you very much to everybody who shared their insights sa atin pong lesson at sa mga nagbahagi ng kanilang mga patotoo at pasasalamat. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay umawit ng More Love to Thee, O Christ. At bago po yun, nais ko pong tanungin kung nandito po ang ating pong kapatid na si Sister Reggie Mata. Nandito po ba siya? Sister Reggie? Si Sister Reggie po ang mangunguna sa ating pong closing prayer pagkatapos po ng ating closing song. Yes po.
Tayo po'y lumuhod sa panalangin. Ng banal na nasa langit, kami kayo nagpapasalamat sa pagkakataon ito, sa araw ng Sabat na pinagkaloob nito sa amin at kami po muli ay nakapag-aral ng inyong lesson. Nawa po ang mga napakinggan po namin ay ma-apply sa mga buhay, nawa po ma-reflect namin ang inyong karakter sa ibang tao at naging mabuting ehemplo po nawa kami sa aming paligid. Maraming salamat po sa mga inspirational na mga salita na aming napakinggan at mga patotoo. Maraming salamat po sa mga blessings na natatanggap namin at sa buong isang linggo ng inyo pong patnubay. Maraming salamat po na po ay patuloy niyo po kami ingatan at ang mga pamilya na aming kasama ngayon na po ay kasama namin sila hanggang sa pagtapos ng aming pasasamba sa inyo. Na po ay gabayan ng mga tahanan. Kayo po nawa ang manahan sa mga puso't isipan namin hanggang sa paglubog ng araw ng mga araw na ito. Kami po ay nanghihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Maraming salamat po sa pag-inig sa aming mga panalangin. Kaya aming hinihiling sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Amen. Thank you very much, Sister Reggie. Diyan po mga kapatid, nagtatapos ang atin pong Sabbath School program sa umagang ito. Pansamantala po tayong mawawala sa atin pong Facebook Live sapagkat tayo po ay maghahanda na para sa atin pong pangalawang serbisyo. Magkita-kita po tayo in just a short while.